May dalawang grupo ang Norse gods, ang Aesir at ang Vanir. Para sa mga pamilyar sa Norse mythology, alam nyo na ito. Pero para sa mga hindi pa, ang Aesir ang grupo ng mga gods of principle, tulad na lamang nila Odin, Frigg, Thor, Baldur at Tyr. Sila Freyr at Njord naman ay ang mga kilalang Diyos ng mga Vanir. Dahil nga parehas ng mga Diyos, ang dalawang grupo na ito ay napunta sa digmaan. Pero hindi rin nagtagal ay nagkasundo mga ito at dito nga nabuo ang pantheon ng Norse mythology. Pero ano nga ba mga Aesir? Sila ba ay mababait o mga masasamang Diyos? Halina't samahan niyo kung tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Pag-usapan muna natin ang word na Aesir. Kung titingin tayo sa makalumang Norse, kapag sinabing Aesir, ito ay nangangahulugang pagiging babae o pagiging lalaki. Kung sa Old English naman, ang Aesir ay binigyan ng terminong Os na kumikilala naman sa deity ng Anglo-Saxon paganism. Ang Aesir ang plural word ng salitang Os o God. Ang naganap sa pagitan ng Aesir at ng mga Vanir ang pinakamahalagang pangyayari sa Norse mythology. Ang Aesir at Vanir ang katumbas ng mga elder at younger gods na makikilala mula sa Greek mythology. Ang ilan ay naniniwala na ang labanan ng dalawang grupo ay ibinasim mismo sa tunay na pangyayari, kung saan ang dalawang malaking tribo noon mula sa Norse clan ay nagkaroon ng malaking alitan. Kumbaga mayroong dalawang totoong unnamed tribes na nagkaroon ng alitan at ang nangyaring gera ay totoo. Pero this time, ito ay ang mga unnamed tribes nga, tapos nilagay lang nila sa mythology bilang war of the gods. Sa Norse mythology ay mayroong 9 na mundo at ito ay nakahiwalay sa isa't isa. Pero ito ay pinagdudugtong ng isang napakalaking puno na tinatawag namang Yggdrasil o World Tree. Ang mga tao ay naninirahan sa tinatawag na Midgard. Ang mga Aesir naman ay naninirahan sa Asgard at ang mga Vanir ay naninirahan sa Vanaheim. Kahit ang Aesir at Vanir ay naninirahan sa magkaibang mundo, ang mga ito ay namumuno sa mga tao. Ang mga tao naman ay sinasamba mga Diyos na ito base sa kanilang paniniwala at syempre pangangailangan. Tinatawag nila at sinasamba mga Diyos na ito. Iba't ibang paniniwala din ang nakapalibot patungkol sa Aesir at isa na dito ang paniniwala na si Odin ang ama ng lahat ng naninirahan sa Midgard. Ang mga Diyos ang magbibigay ng mga aral sa mga tao at iba pang gawain sa lahat ng naninirahan sa Midgard. Ang mga Aesir din ang humahawak sa ibang mundo tulad na lamang ng Jotunheim. Ang Jotunheim ang tirahan ng mga ice giants. Ang tanging layunin ng mga Diyos sa Jotunheim ay siguraduhin ng mga ice giants ay binabantayan ng mabuti. Hindi pwedeng makalabas ang mga ice giants na ito dahil ang mga ito ay magdadala ng pagkasira sa kanilang mundong mapupuntahan. Kahit na mga Aesir ang nangangalaga at nagpapantay sa mga tao at sa iba pang nilalang, hindi ang mga Aesir ang gumawa sa buong sanlibutan. Sila lamang ang gumawa sa mga taong nakatira dito. Noong unang panahon, base sa Norse mythology, ay meron lamang 2 mundo, ang Muspelheim at ang Niflheim. Ang Muspelheim ang realm of fire, habang ang Niflheim naman ang realm of ice. Pinagigitnaan ng 2 mundo na ito ang isang walang laman na void na tinatawag namang ginong kakap. Nung nagtagpo ang apoy at ang yelo sa gitna, ay natunaw ang yelo syempre. At ang tubig nito ang bumuo sa pinakaunang giant o higante na si Ymir. Mula kay Ymir, lumabas pa sa kanyang iba pang higante na naging unang nilalang sa kosmos. Noong yelo mula sa Niflheim ay unti-unting natunaw, lumabas naman ang isang nilalang, si Udhambla. Si Udhambla ay isang baka na nagbibigay naman ng gatas sa mga higante para kanilang makain. Si Udhambla ay patuloy na dinadilaan ng yelo at dito nga lumabas ang pinakaunang Aesir na si Buri. Mula kay Buri, ito ay nakapag-asawa naman ng isang higante, si Bestla. Mula naman sa pag-iisa ng dalawa ay lumabas sina Odin, Vili at Sive na mga kalahating higante at kalahating Aesir. Ang tatlong ito ang naging dahilan upang mapatay ang pinakaunang higante na si Ymir
at mula sa katawan ni Ymir nabuo ang mundo ng Norse. Ang dugo nito ang naging karagatan. Ang dome ng kanyang bungo ang nagsilbi namang kalangitan. Ang mga Diyos na ito ang bumuo ng tao sa Midgard. Kung sa Kristyanismo may Adan at Eva na pinakaunang tao, meron din naman ito sa Norse at sila ay sina Ask at Embla. Nung matapos na ng mga Diyos na bumuo ng tao, napagdesisyonan naman nilang bigyan ito ng kanilang sariling mundo. Dito na nga binigay ng mga Diyos ang Midgard. Ang pagpatay kay Ymir ay upang maiwasan ang kaguluhan sa mundo at ang layunin naman ng mga Aesir ay magbigay ng utos para sa ikabubuti ng kosmos. You see, ito kasing si Ymir ayon sa Norse mythology ay being of chaos. Ito na din mismo ang kanilang problema para sa mga Ice Giants na gustong sirain ang buong kalawakan o buong mundo. Gusto kasi ng mga Ice Giants na ibalik ang dating mundo sa darating na Ragnarok. Yun nga ang kinungkagap. Dahil sa ginawa ni Odin, ang mga Jotun at ang Aesir ay nagtanim ng sama ng loob sa isa't isa. Ang dalawang grupo na ito ay naghihinala sa isa't isa dahilan upang gumawa muli ng desisyon si Odin na magsagawa ng isang genocide para sa mga Jotun. Niloko ni Odin ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipag-ayos kuno para matigil ng alitan. Sinabihan ni Odin na makipagkita mga Jotun sa kanila sa isang lugar para nga sa pakikipag-ayos. Pero ang hindi alam ng mga Ice Giants na ito ay papatayin sila at isa nga si Thor sa mga umasiste sa genocide. Pero bukod sa mga Jotun, ang mga Vanir ang isa sa mga pinakaaway ng mga Aesir. Sinubukang patayin ng Aesir ang isa sa kanilang pinuno na si Freyr. At dahil na din sa pagpapahayag ng labanan ng mga Vanir sa Aesir, nagsimula ang giyera sa dalawang tribo. Pinatunayan ng mga Vanir na ang kanilang kapangyarihan ay kasing lakas lamang ng mga Aesir, dahilan naman upang malaking pinsala din ang maibigay nito sa mga Aesir. Ang labanan na ito ay tumagal ng ilang daang taon hanggang sa matigil na lamang ito dahil sa wala nang patutunguhan ng labanan. Kinilala nga si Mimir bilang ambassador ng dalawang tribo at siya din ang nagsabi na dapat pakasalan ni Odin ang pinuno ng Vanir na si Freya. Dahil sa pagsasama ng dalawang to, nagkaroon ng pag-aayos ang dalawang panig. Ang mga Aesir ay nagtataglay ng lakas na nangunguna sa iba pang mga Diyos. Mga ito ay hindi natitinag ng kahit na sino. Pero nung dumating ang mga Vanir ay nagkaroon sila ng katapat. Napansin ni mismo ni Mimir na kahit malakas ang mga Aesir, ang mga ito ay mahihina pagdating sa estratehiya at pagpaplano. Ang mga Aesir din ay hindi masyadong ginagamit ang kanilang kakayahan pagdating sa paggamit ng mahika at tanging brutal na pakikipaglaban ang kanilang ginagawa. Ang mga Aesir ay may kakayahan na gamitin ang mga elemental power para mas mapalakas ang kanilang physical at weaponry abilities. May paniniwala din na ang mga Aesir ay kinukutya ang kanilang pinuno na si Odin dahil lamang sa kaalaman at kagalingan nito sa paggamit ng mahika. Si Baldur ay may kakayahang gumamit ng apoy at ng yelo at ang kanyang mga anak ay may kakayahan na gumamit ng kidlat. Ang lahat ng Aesir ay malilinis at nagtataglay ng kulay asul na mata. Kung ating mapapansin, ang kwento mula sa Norse ay kaparehas na kaparehas lamang ng paniniwala sa Greek mythology, mula sa mga Titans at sa mga Olympians, mula kay Odin at kay Ymir, maging ang kanilang mga kaalaman sa paggamit ng mahika. Ayon nga kay Wilhelm Manhart, ang paniniwalang mythical war ang naglalarawan sa hindi na kinikilalang religious conflict mula sa Norse noong unang panahon na unang nabanggit pa taong 1877. Dagdag pa ng isang historia na si Mariha Gimbutas. Ang naganap na paglalaban sa Aesir at Vanir ay ang pagpapaalis sa mga Indo-European group ng mga ibang tribo. Ang ilan naman ay naniniwala na ang kwento ay patungkol sa alitan sa gitna ng Roman Kingdom at ng mga Sabines. Iba't ibang mga kinikilalang Diyos ang nakatoka sa bawat gawain sa mundo, magmula sa kalikasan, natural na pangyayari, at maging sa mga ginagawa at pamumuhay ng isang normal na tao. Maaring ang lahat ng ito ay isang salamin mula sa kaganapan na nangyari noong unang panahon. Makikita din natin na magmula pa noong unang panahon hanggang ngayon
Ang tagisan ng lakas mula sa magkakaibang grupo ng tao ay ginagawa pa din. Ang lahat ng ito ay ating nakikita mula sa isang pamilya, sa isang komunidad at maging sa magkakaibang bansa.